Huling Sabado na po ng 2013 at long weekend pa, kaya naman marami nang bumibiyahe pa probinsya. Silipin natin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Station sa Quezon City. Naroon po live si Dano Tingkungko. Dano? Ivan, patuloy pa rin ang paghahabol ng marami sa ating mga kababayan dito sa Araneta Center Bus Station para makauwi sa kanilang mga probinsya bago magbisperas ng bagong taon. At dahil dyan, sa anumang oras ngayong araw, makikita ang siksikang tagpo dito sa terminal. At kahit may pre-reserve ticket na kasi, maghapong hintayan naman ang ginawa ng marami para masiguro ang pwesto sa masasakyang bus. At kahit nagkakaubusan na ang mga ticket para sa mga biyahe ngayong araw, depende sa lugar, daig ng maagap ang masikap. Gaya na lang ng nakilala nating pasahero na si Maria Corazon na tanghali pa lang nandito na sa terminal para makabiyahe papuntang Masbate. Pero fully booked na raw lahat ng biyaheng Masbate. Nakailang terminal na rin daw sila kahahanap ng ticket, pero dahil maaga sila dito, naplano na raw nila ang isang alternate route at nakahanap ng paraan para makakuha ng ticket papuntang Pilar, Sorsogon ngayong araw. Nauna nang sinabi ng mga nagtitinda ng ticket dito na kahit fully booked na ang mga biyahe ngayon, ang ilan magagawa pa rin bumiyahe kung merong magpapakancel ng ticket. Kaya karamihan maaga pa lang nakaabang na para masiguro ang kanilang ticket. Ayon sa mga otoridad, wala pa namang naiuulat na anumang kaso ng pamumuslit ng bawal dalhin tulad ng armas, patalim, flammable liquids o paputok. Pero marami na rin daw sumangguni sa kanila ngayong umaga para ireklamo ang mga delayed na biyahe ng bus. Paliwanag sa akin na ilang konduktor, karamihan sa mga delayed na bus o yung mga tinatawag na pihit o yung mga galing pang probinsya at pumipihit pabalik ng Maynila para pumikap ng pasahero. Hindi kasi basta-basta pwedeng isabak ang mga bus na ito at kailangan mo nang idaan sa pagsusuri bago isabak ulit sa biyahe. Kapansin-pansin naman na bukod sa mga pasahero, siksikan din ang maraming bus na mga bagahe ng mga pasahero. Ang ilan nga nakita nating inilulusot na lang sa bintana ang mga dala at yung iba mismong pasahero na ang lumulusot sa bintana para makalabas ng bus dahil halos wala nang madaanan sa loob. Ayon sa mga nakausap kong konduktor, may baggage limit naman daw talaga kung tutuusin. Tig-isang kahon at maleta kada pasahero. Pero dahil marami daw nakikiusap na isama sa biyahe ang kanilang mga dala, ginagawa na lang daw nila ito ng paraan para mapagkasya sa bus. Narito ang bahagi ng ilang mga naging panayam natin kanina. Sa Pilar po, hindi fully book sa Pilar. Masbate kasi yung fully book. Transfer ang namin. Mula Pilar, papuntang Masbate, magsasakay na lang kami ng bus trap. Talagang kailangan limit talaga lang sa bagahe. Kung talagang kinakailangan nilang maiuwi yung bagahe na yun, ginagawa namin ng maayos na pamamaraan upang maihatid nila sa pagdala ng pagbubuhat ng probinsya po. Ivan, ito nga yung natin, live na kuha sa mga oras na ito dito sa Araneta Center Bus Station. Kapansin-pansin pa rin na medyo marami pa rin ang mga pasahero naghihintay ng kanilang mga biyahe. Pero kung ikukumpara natin yan sa naging tagpo dito sa terminal mula kaninang umaga, mapapansin na medyo nag-taper off na o nagkaroon na ng konting pagbabawas sa bilang ng mga pasahero. Karamihan kasi sa mga naghintay kanina pang umaga o kanina pang hapon, nakasakay na sa kanilang mga respective na biyahe. Sa paunang tansya, sa pinakauling tansya rather ng pamunuan ng Araneta Center Bus Station, pumapalo na sa mahigit 8,000 yung initial passenger estimate sa mga oras na ito ngayong araw. At bago matapos ang 12 midnight ngayong gabi, inaasahan nila na posibleng lumagpas ng 10,000 passengers ang mga pumunta rito sa Araneta Center Bus Station para sumakay pa uwi sa kanilang mga probinsya. At dahil tulad nga ng nasabi mo, ito ang huling Sabado ng taon. Inaasahan nila na lalo pang darami ang mga pasaherong sasakay ng bus at maghahabol pa uwi sa kanilang mga probinsya ilang araw bago magbisperas ng bagong taon. Ivan. Dano, gusto kong kumustahin yung inspection sa roadworthiness ng mga bumibiyahing bus. Sa nakita mo ba, is it something of a cursory look lang sa mga wiper, gulong, etc.? O may nakita ka ba na hindi talaga pinabiyahe dahil bagsak sa roadworthiness, Dano? Ivan, to be fair sa LTO, nakita talaga natin yung mismong inspection doon sa mga bus dito sa Araneta Center Bus Terminal. Dito lang sa
sa Araneta Center Bus Station no, mula December 20 nung nilaunch nila yung Opla na Ligtas Biyahe, nasa 27, 28 ballpark figure, yun yung bilang ng mga bus na kanilang in-inspection. At doon sa inspection kahapon, kasi ngayong araw ay walang inspection, wala tayong nasaksihang inspection ng LTO dito sa mga bus, ay 2 bus yung hindi nila pinabiyahe dahil kalbo yung gulong. Nakausap natin yung LTO, no? At usually, ang sinasabi nila sa atin, usually yung mga bus na nakikitaan nila ng mga problema, yung mga may problema sa gulong, yung mga kalbo yung gulong, at sinasabi nila na ito talaga, no, kung cursory look yung pagbabasihan natin, sa ganong level pa lang ay hindi na nila talaga pinababiyahe yung mga bus. Kumbaga yun yung first layer. Kung sa first layer pa lang, sablay ka na, hindi ka na talaga pwedeng bumiyahe dahil yung gulong, syempre, andun yung balanse ng bus at maraming mga problema ang posibleng mangyari kung pababayaan na bumiyahe ang bus na merong kalbong gulong katulad ng 2 hindi nila pinabiyahe kahapon, Ivan. Dano Tingkungko, maraming salamat.